Diyos na buhay. And this afternoon, nakakatuwa po sapagkat again, ang ating pong theme for this month of October ay I Am series. Ito po yung 7 I Ams of Jesus. At tinuro po sa atin, natutunan natin ang ibig sabihin ng I am sa Hebrew word ay YHWH. I am that I am. Which is, YHWH is the name of God. Kaya dun nga po, kinuha yung pangalan ng Lord na Yahweh. Kaya nagkaroon ng A at saka E, Yahweh. Kinuha po sa word na Hashem, dahil yung Hashem, ang meaning po noon ay the name. Ang mga Hebrew, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, pag nagbabasa po sila ng kanilang Bible o Tanakh, hindi po nila binabasa yung YHWH. Sa halip, binabasa po nila, pinalitan po nila ng Hashem na ang ibig sabihin ay the name. Kaya nga po yung YHWH ay nagkaroon ng vowel na A at saka E. Kinuha po doon sa the name na Hashem. Kaya yun po yung ginagamit natin na name of God na Yahweh. Ngayon yung I am, which means I am WH. Diyan po, 7 I ams of Jesus na ipinahayag po niya nung pong siya'y nandito sa lupa, sa katawang tao. Una, pinag-aralan natin, ano yung first I am ni Lord na pinahayag niya? I am the bread of life. Na nagpapahayag ng sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi siya ang bread na kinakain nating literal, kundi bread of life, tinapay ng buhay. Kailangan natin siya para po tayo ay magkamit ng eternal life o buhay na walang hanggan. Ano yung padalawang I am na pinahayag ng Panginoong Jesus? I am the light of the world. Kaya alam natin, napakahalaga ng ating Panginoong Jesus. Kung wala siya, lalakad tayo sa kadiliman. Hindi natin alam yung tamang landas ng buhay na ating tatahakin. But praise be unto God, pinahayag ng Panginoon. Because of Him, we have the light of this world. Kaya tayo ay pwedeng mabuhay na nasa matuwid na landas. Nililiwanagan niya ang ating buhay. Amen. At ang patatlong I am the door. Siya yung pintuan. Siya mismo yung gate na papasukan. Without Him, walang makakapasok doon sa papunta sa kaharian ng ating Diyos na buhay. At dahil siya ang pintuan ng bawat isa sa atin, ay inanyayahan niya na pumasok sa Kanya. Kapag tayo pumasok sa Kanya, ang sabi niya, makakamtan yung kaligtasan, yung protection, yung magandang buhay. Amen. At nandito po tayo sa ating fourth na lesson for this afternoon, which is the fourth I am. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nung ipinahayag ng ating Panginoong Jesus, I am the good shepherd. Ipinapahayag po niya, sinasabi niya sa bawat isa sa atin, come to me. Pumasok kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, come to the good shepherd. Yan po ang ating topic for this afternoon. So yung sinundan po natin na I am the door. So nandito na po tayo sa fourth na ako ang mabuting pastol. I want us to read yung John chapter 10 verses 10 to 18 and then verses 27 and 28. Sabay-sabay po tayong magbasa. Next slide please. Yes. Sabay-sabay po tayo, malakas, may energy kasi for the glory of the Lord. Begin, John chapter 10. Next. Nabasa ba ng husay? Ulitin nga natin. Nagmerienda ba kayo?
Mukhang gutom kayo. Begin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Next. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng mga asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako namay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Verse 27 and 28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Tayo muna'y manalangin. Aba, salamat po sa inyong biyaya sa bawat isa. Tunay na kami nagagalak sapagkat pag-aaralan namin ang salita po ninyo na nagpapakilala ang Panginoong Jesus bilang aming mabuting pastol. At narito po aming mga puso, aming mga kaisipan, aming pinapasakop sa Holy Spirit. Kayo po yung magturo, magpahayag sa amin ng pawang katotohanan lamang. Salamat po sa grace po ninyo sa aming mga buhay. We love you, Abba, Father God, Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. So, again, ang topic natin is come to the good shepherd. Lumapit tayo sa mabuting pastol. Napakahalaga po na tayo bilang mga tupa, kinilala at tinawag ng ating Panginoong Jesus na ang kanyang mga mananampalataya, ang mga tao ay mga tupa. He is the sheep and He is the shepherd and we are the sheep. Ngayon, ang sheep ay hindi po mabubuhay na mag-isa. Kailangan niya ng shepherd. At ganyan po ang buhay ng bawat isa sa atin. We need a shepherd. At ang shepherd na kailangan natin ay hindi yung shepherd na tumatakas at iniiwan tayo. Kundi ang kailangan natin ay yung good shepherd na talagang nagmamahal ng lubos sa kanyang mga tupa. Amen. Hindi natin kailangan ng shepherd na kulang sa pagmamahal at after lamang siya doon sa benefit o reward o payment sa kanya sa pag-aalaga sa mga tupa. Ang kailangan natin ay ang good shepherd. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na tunay nga na tapat na nagmamahal sa kanyang mga tupa, na ang mga tupang yon ay ang bawat isa sa atin. Meron pong kasaysayan sa Bible patungkol sa sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga kausap na mga Pharisees, ang sabi niya, sino sa inyo ang kung may nahulog na may nawalang isang tupa? Kasi Saturday po yun eh. Inuusig nila ang ating Panginoong Jesus kasi Saturday ay gumagawa ating Panginoong Jesus. Sabi ni Lord sa kanila, sino sa inyo ang kung may isang hayop o tupa na nahulog doon sa bangin, hindi nyo ba kukuhanin kahit Saturday? Diba? Pinakikita ng ating Panginoong Jesus na napakahalaga kahit yung hayop na yon sa buhay ng mga tao. Ay lalo pa kaya kung ang mga tao, yung 100 sheep niya ay kung may isang nawawala, hahanapin ng ating Panginoong Jesus yung isa na yon. Amen. Kaya tayo nandito, hinanap tayo ng ating Panginoong Hesukristo.
The Lord Jesus Christ, He is the good shepherd and we are His sheep. Kaya ang palad mo, meron kang pastor. Ang ating tunay na pastor ay hindi si Bishop Erdy, hindi rin si Pastor Jace, kundi ang pastor ng mga pastor, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ang palad mo, hindi ka lang aasa kay pastor, merong pastor of all pastors, walang iba kundi si Lord. Again, nagpakilala ang ating Panginoong Jesus, hindi niya sinabi, I am the shepherd. John verse 14 and 27 sa ating pong text, I am the shepherd. No, sinabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. At anong sabi ng ating Panginoong Jesus? I know my own and my own know me. Gusto kong tanungin ang bawat isa. Kilala ka ba ni Lord? At kilala mo rin ba si Lord? Yan po sa ating picture kung paano yung literal na pastor ng mga tupa. Talagang kilala niya yung kanyang mga tupa. Alam niya yung mga alaga niyang tupa. Alam niya kahit po napakarami noon, alam niya kung kanya yun kung saan ang batik, kung dito sa likod ng tenga o sa paa. Alam po niya, memorize po niya ang kanyang mga tupa. At ganoon din po, yung mga literal na mga tupa na yon ay kilala din naman nila yung kanilang pastor. Marami po mga pastor. Pero kapag yung pastor nila, yung nag-aalaga sa kanila, ang tumawag sa kanila, kahit napakalayo, grabe, kilalang kilala po nila yung tinig. Kahit meron pa diyang fog o talagang madilim sa kabundukan po kasi pag inaalagaan yung mga tupa, usually fog morning, talaga pong foggy, mausok. Pero kapag tumawag yung pastor doon sa mga tupa, kahit hindi nila nakikita kung sino yung tumatawag sa kanila, but because they know the shepherd, they know the voice of their shepherd, kilala po nila. Ganun po tayo sa ating Diyos na buhay. Kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sino rito ang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo? Do you follow the Lord? Yes, alam niyo po, tayo na mga tupa ng Panginoon, inaanyayahan ni Lord, come to me, lapit kayo sa akin. Mahal ko kayo, narito ako ang mabuting pastol. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. At actually, hindi lang sa bawat isa sa atin, kundi sa lahat po ng mga tao. Ako ang mabuting pastol, mabuti ako, hindi ako bad, sabi ni Lord. Kaya come to me, sabi po niya sa atin. Amen. Next slide. Bakit po tayo lalapit sa mabuting pastor? Bakit ba? Ba't kailangan? Importante ba yun? Yes, it is very important na tayo ay lalapit sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Kahit merong mga bagay ng mundo, merong mga sabihing mga ginagamit ang kaaway na dyablo upang lumayo tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo lalayo, kundi tayo'y makikinig sa tinig ng ating mabuting pastor. Kasi hindi niya sinasabi sa ating, lumayas ka, lumayo ka, hindi kita kailangan. No, ang sinasabi niya sa atin, ako mabuting pastor, halika, come to me. Yun po ang sinasabi sa atin ng ating mabuting pastor. Kaya lalapit tayo sa Kanya, amen? At ang una po niyang pangako sa Kanyang mga tupa, John chapter 10, verse 10b, ang sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Ano po yung abundant life na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo? It means a rich and satisfying life. Bakit sinabi niyang I came? Kasi alam natin that even before the foundation of the world, our Lord Jesus Christ is God. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang sabi po niya dito, yung nauna pong line, actually dyan is the thief comes to steal, to kill, and to destroy. I came that they may have life and have it abundantly.
pumunta siya rito. Ibig sabihin, may pinanggalingan siya. Amen? Saan nanggaling ating Panginoong Jesus? From His heavenly kingdom. Nagkatawang tao siya upang ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ibig sabihin po dyan, nung life, yung naunang life ay Zoe. A good life, eternal life, and have it abundantly. A rich and satisfying life. Napakaganda po nito na kaya tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Jesus, come to me, come to your good shepherd. It is me, sabi ng ating Panginoong Jesus. Gusto niya na maranasan natin ang abundant life. Sino ritong naggugusto, nagnanais ng masaganang buhay sa piling ng ating Panginoon? Amen. Pag sinabing masaganang buhay, wag nating isipin kaagad na material na bagay o finances yun. Pag sinabing masaganang buhay, syempre, ano yung napakagandang buhay na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ano yung una? Sabi niya, I lay down my life for the sheep. Sabi ng ating Panginoong Jesus, inialay ko, binigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Alam niyo po, tayo na tawag ng Panginoon sa atin ay kanyang mga tupa. Tayo na nangangailangan ng kanyang pagkalinga, ng kanyang mga pangangalaga. More than 2,000 years ago, ibinigay na po niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sa paanong kaparaanan? After His public ministry wherein siya po ay naglibot sa lahat ng mga dako. Nangaral ng salita, ng magandang balita, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala, ang mga pipi nakapagsalita, ang mga bulag ay nakakita, ang mga bingi ay nakarinig. Maging yung mga patay ay kanya pong binuhay. Iba't ibang uri ng himala. Ang mga nagugutom ay kanyang pinakain. Ang mga nahahapis talagang inalipo ng ating Panginoong Hesukristo. No, nagpahayag po siya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me. Isinugo ako niya ng Diyos to heal the broken-hearted and recovering of sight to the blind. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, to set at liberty them that are bruised and to preach the acceptable year of the Lord. So lahat po yan, nung ating Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, ginawa po niya yan sa kanyang public ministry. But when that perfect time came, na kailangan po niya talagang tubusin, lubos-lubusin ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tao na kanyang minamahal. Yun po ang naging purpose kung bakit po siya ay nagkatawang tao. Bilang Diyos, siya po ay nagkatawang tao. It is para po sa kalagayan niya na isang Diyos na tatanggapin o magkakatawang tao. Hindi po kagaya natin, tayo tao na eh. Ano po, makaranas man tayo ng pagod, uhaw, gutom, sakit at karamdaman, kalungkutan, problema. It's but normal sa atin bilang tao. Ano po? Pero ang ating Panginoong Jesus, even before siya po ay Diyos, He sits on His throne in heaven. At siya po ay sinasamba ng lahat doon sa kalangitan. And He is the creator of the universe, di ba? Lahat-lahat ay sa Kanya. Para po siya ay magkatawang tao, magpakumbaba ng sobrang baba na iiwan niya yung kanyang kalagayan bilang Diyos. Hindi siya, ibig sabihin, magkakatawan tao, bababa siya dito sa lupa at hindi naman po pagbaba niya ay malaki na agad siya. Kailangan din ipaglihis siya sa tiyan ng isang birhen para siya magkaroon ng physical body. Pero hindi po siya anak ni Joseph. Siya po ay galing sa kapangyarihan ng Holy Spirit at ginamit ang womb ni Mary para po siya ay mabuo doon, para siya ay magkaroon ng physical body.
Hindi po kayang iligtas ng Diyos ang sanlibutan sa kasalanan kung hindi po siya magkakaroon ng physical body. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, sabi, kamatayan, kaparusahan. Paano maparurusahan ng Diyos? Diba? Diyos siya. He needs to have a physical body para matanggap niya lahat sa kanyang katawan yung punishment na dapat ay tatanggapin ng mga tao. Kaya nga, ang sabi ng Bible, yung lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, lahat ng tatanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos, sabi, at binibigyan ng buhay na walang hanggan. Tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya tayo na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo na kumikilala na siya ang nagdusa at namatay sa krus para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. We are saved. Ligtas tayo. Pag tinanong, paano mo nasabing ligtas ka? Hindi ka pa naman namamatay. Sinabi ng Biblia ang sumasampalataya sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus, ay may buhay na walang hanggan. We have a Savior. He died for our sins. Kaya hindi na tayo magdurusa pa para sa ating mga kasalanan. And we have eternal life, the life of God, galing kay Lord na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen! Sabi niya, I lay down my life for the sheep. Na-accomplish na po ni Lord, na tinubos po niya ang buhay ng bawat isa sa atin na sumampalataya sa Kanya. Kaya we are sure and secure na hindi na po tayo magdurusa pa doon sa punishment of hell or lake of fire after po ng great white throne judgment sa end of this age, sapagkat tayo niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang palad po ng bawat isa na kumikilala sa ating Panginoong Hesus as Lord and Savior of their lives. Sila po ay tunay na ligtas. Kaya kahit po ang isang tao, sabihin na very religious, gumagawa ng mga mabubuting mga gawa, every Sunday nasa church, but hindi naman niya kinikilala si Lord na Lord and Savior of his or her life, hindi po siya ligtas. Ang ligtas lamang po ay yung may Savior. At sino ang Savior of the world? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Man cannot save us. Religion cannot save us. Only the Lord Jesus Christ is the Savior of the world. Kaya ang palad po natin, because we have Jesus in our life. Tinanggap natin siya sa ating mga buhay. At hindi po natapos yung pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po na kahit umakyat na po siya sa langit, having the image of God and the image of man, siya po yung mediator between God and man. Kaya nga po, pag tayo'y nagpe-pray sa Diyos, ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagme-mediate para sa bawat isa sa atin. He is the perfect mediator sapagkat wala po siyang kasalanan at siya po yung nakaranas kung ano yung feeling ng isang tao, yung mga kahinaan ng isang tao, ano ang nararamdaman ng isang tao, kung nakakagawa siya ng kasalanan. Kaya kapag ang isang tao ay tunay na lumalapit sa magitan ng ating Panginoong Hesus, lumalapit sa Diyos, siya po yung namamagitan. Siya nagsasabing, Ama ko, I gave my life for him. I gave my life for her. Forgive him, forgive her. Kayo po, tugunin po ninyo ang kanyang panalangin. He mediates for us. Sabi nga, He is our advocate. Diba? Meron tayong attorney. Nagtatanggol sa atin kung tayo ay nagkakasala. Alam nyo ang kaharian ng ating Diyos sa kalangitan. It is a kingdom. Dito sa lupa, hindi po tayo dito sa Pilipinas kingdom. Pero sa langit po, kingdom. Merong hari ang ating Diyos. At kaya nga po, alam nyo, hindi po ganong kadali. Pero as days go by, at pag tayo'y nandoon na, mararanasan po natin yung tunay na buhay na ibinibigay ng Diyos
sa kanyang kaharian, na siya po yung hari ng ating mga buhay. Amen. Next slide, number 2. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Wala pong sino man sa iba't ibang mga relihiyon sa buong mundo ang nagpahayag ng ganyan na nagbibigay siya ng eternal life. Only the Lord Jesus Christ. Man cannot give eternal life to anybody. Only God can give eternal life. At ang sabi niya, they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Ang lahat pong mga iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo, tayo na sumasampalataya sa Kanya, kahit anong gawin ng sino man, kahit anong gawin ng mundong ito, hindi po tayo pwedeng maagaw sa kamay ng Panginoon. Why? Kanya na po tayo eh. Pag-aari na tayo ng ating Panginoong Jesus. Redeem, tinubos. Dati nandun sa sanglaan ang buhay natin, pero tinubos na. Binayaran ng Panginoong Jesus. Dahil siya nagbayad ng halaga ng ating mga buhay. Binayaran niya ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Kaya tayo'y kanya. At hindi niya pababayaan ang mga taong tinubos niya. Taong minamahal niya na naging dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao. Hindi niya pababayaan na mawala pa sa kanyang mga kamay. Kasi ang binayad niya ay kanyang buhay. Mahal na mahal ka ng mabuting pastor. Amen? Love na love ka ni Lord. Ang sabi, they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. Kaya kahit anong gawin ng sino man, ng kaaway na dyablo o sino man sa mundong ito, na ikaw ay agawin sa kamay ng Panginoon, no way, hindi siya magtatagumpay. Amen. Next slide, number 3. Sa John chapter 10, verses 12 to 13, binasa natin kanina na ang sabi, yung upahan na shepherd ay pinababayaan ng mga tupa. Hahayaan lang niya na sagpangin, lapain ng mga asong gubat ang mga tupa, pero ang ating Panginoong Jesus ay hindi. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga tupa. Binabantayan niya kung paano yung good shepherd o yung shepherd dito sa lupa, pag nagmamahal sa kanyang mga literal na mga tupa, talagang binabantayan niya, nagpupuyat siya sa sheep pen, sa kulungan ng mga tupa, nandoon siya sa pintuan, hindi siya natutulog. Nakaharang siya doon sa pintuan ng kanyang katawan para kung mapaidlip man siya sandali at may asong gubat na gustong pumasok doon, mararamdaman niya, binabantay niya. Ganun po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, hindi siya natutulog araw at gabi. Amen? Binabantayan niya ang bawat isa sa atin. Tayo na tunay na kumakapit sa Kanya. Kaya kay Lord ka lang kakapit. Kay Lord ka lang sasandal. Kay Lord ka lang aasa. Kasi hindi ka niya pababayaan. Amen? Patuloy kang magpaalaga sa kalinga ng mabuting pastor. Hindi ka mapapaamak. He will protect you. Day and night, night and day, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya hahayaan na si Satanas ay basta na lang papasok sa buhay mo at gagawang ka ng kasamaan sa iyong buhay. Hindi ka hahayaan ng mabuting pastor natin. Alam nyo, tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng Diyos, bilang mga tao na nagtiwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Wala pong anumang bagay na mangyayari o nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Panginoon. Lahat ay alam niya, every detail of our lives. Maring isipin natin, paano yun? Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya niya because He is God. Sabi nga, yung ating mga hibla ng buhok ay nabibilang ni Lord. Kahit magbayad tayo ng 1,000,000 sa isang tao, hindi niya mabibilang ang ating buhok.
Kasi habang nagbibilang siya, pagkabilang niya, mamaya may nalagas na doon sa kanyang mga binilang, hindi na accurate ang kanyang bilang. Pero si Lord, alam na alam niya, kung bilangan ng ating buhok, alam niya, lalo pa kaya yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Amen. Mahal na mahal po tayo ng ating mabuting pastor. Iniingatan po niya tayo. Kaya kung meron man gagamitin ng kaaway na dyablo na mga iba't ibang mga kaparaanan para tayo ay mawala sa kamay ng Panginoon, tumalikod sa Panginoon, o kaya tayo'y mapahamak, alam niyo po, hindi po siya magtatagumpay. Kasi ang Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastor, iniingatan po tayo. Kung magtanong tayo, bakit po, meron po akong alam na Christian, pero napahamak po siya. Siyempre, there are things that happens in the life of people that we cannot answer. Tayo po, inaakay ng Biblia, just believe, just hold on to God's promises. Kasi, ang sabi po ng Bible, according to your faith, it will be done unto us. Kung tayo'y nagtitiwala sa mabuting pastor na hindi niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Kasi tapat ang nangako sa bawat isa sa atin. At kung let's say may pagdaanan man tayo mga negatibong bagay sa ating mga buhay, still in the end, tayo rin po ay magtatagumpay. Dahil may layunin ang mabuting pastor kung bakit tayo pinabayaan o hinayaan na makaranas ng mga negatibong bagay sa buhay natin. There are times na tinuturuan tayo, binibigyan tayo ni Lord ng lesson, mga lessons of life for us to learn, for us to mold our character, for us to build up our faith. Kailangan po yun. Kaya ang buhay natin bilang mga tupa ng Panginoon ay hindi po laging sasabihin naman na bed of roses. Kasi hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi natin maipakikita talaga yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Our life on this earth is loving God and loving people. Kung ano si Lord, ganon tayo. Nagkatawan tao siya because He loved people. Ganon din po tayo. Kaya nga siya tinanggap natin sa ating buhay. Kaya yung isang tao na nung hindi pa niya tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, talagang kulang siya sa pagmamahal. Malupit siya. No? Parang very, anong tawag doon sa malupit? Basta malupit. Pero pagka po si Kristo Jesus ay nasa buhay na niya, natututo na siyang magmahal, natututong mag-care, nagkakaroon siya ng concern, hindi lang sa sarili niya, kundi sa kanyang kapwa. Why? Ang nakatahan sa kanyang buhay ay walang iba, kundi yung nagmamahal sa kanya at sa mga tao. Kaya kung ano ang puso ni Lord, yun na rin ang kanya nagiging puso. Amen. Number 4, the Good Shepherd watches over us and carries us when we are weak. Sabi po ng talata sa Old Testament, sa 1 Chronicles, ang sabi, the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to behold yung pong kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya. Binabantayan po tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin sasabihin na napakalayo ng Panginoon at hindi tayo nakikita. Kahit hindi mo nararamdaman yung nearness ng ating Panginoong Jesus, nandoon po siya. Nandyan siya na nakabantay sa'yo. Hindi Kanya pinababayaan. Kahit hindi mo na-feel. Kasi ako po, sa tagal ko na napagiging Christian, more than 30 years na po, marami na po akong pinagdaanan sa buhay ko. Alam ko rin na nararanasan ng Kristiyano, yung parang, God is so far, parang hindi niya naririnig ang aking tinig, pero hindi po totoo yun. Naririnig niya, and He is always near.
Lagi po siyang malapit sa bawat isa sa atin. Tayo lang po yun. Kaya sabi nga, hindi tayo lalakad sa pakiramdam. Hindi tayo lalakad sa mga bagay na ating nakikita. Anong sabi ng Bible sa bawat isa sa atin? We walk by faith. Lumalakad tayo sa pananampalataya and not by sight. He watches over us and He carries us when we are weak. Alam ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga tupa ay may mga moments of weakness. May mga moments of frustrations. May mga moments of despair, distress. May mga moments of mga failures sa buhay. Ano pong ginagawa ni Lord? Alam niyo po, in the Spirit, binubuhat po niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan na lugmok sa pagdurusa. Kaya nga po, yung mga nakakaranas ng mga ganong bagay, again, sila po'y nakakabangon, nagkakaroon muli ng pag-asa. Why? Because of the Lord Jesus Christ. If we have no good shepherd in our life, mamamatay na po tayo sa bigat ng mga problema, pagsubok na ating mga nararanasan sa ating buhay. Pero bakit nare-restore po ang ating dating kalagayan, di ba? Because of the good shepherd. Come to the good shepherd. He watches over you and carries you. Sino ritong alam niya na dumaan siya sa panahon ng kanyang buhay na talagang parang hindi na niya talaga kaya, hindi na niya kayang makabangon kung sa kanyang sarili. Pero ngayon nandito, nakabangon, masaya, naglilingkod kay Lord, di ba? Nakakangiti, nakakahalakhak, at handa na tumakbo at takbuhin ang race na inilaan ng Diyos para sa kanya. Thanks God. We have a good shepherd na nagbabantay sa bawat isa sa atin at sa ating mga kahinaan. Hindi po niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo pinagagalitan. Hindi niya tayo sinisisi. Ikaw kasi tigas ng ulo mo. Ikaw kasi di ka sumusunod. Ikaw kasi ganito, pabayaan niya kita. No, hindi po ganun ang mabuting pastor. Kinakalinga po niya tayo, binubuhat niya tayo. At kaya nga po ang sarap. Pagkatapos ng mga pagsubok, pagkatapos ng mga kahirapan na ating nararanasan, ang sarap ng ating pakiramdam. Alam natin na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mabuting pastor. Number 5, the good shepherd comforts us and guides us. Paano ka kino-comfort ng good shepherd? Sino ritong nakaranas na siya'y sobrang pigati at sobrang lungkot? Sobra yung kanyang naranasan na hindi magandang bagay sa kanyang buhay. Pero after lang, hindi nga bumilang ng week o month, na bigla uli na nawala yung kanyang kabigatian, yung kanyang pagiging miserable. It is because of the comfort of the good shepherd. Sino rito nakaranas ng comfort ni Lord? Amen. Alam niyo po, ako marami na po akong pinagdaanan na miseries sa aking mga buhay. Sa aking buhay, kapigatian, kalungkutan, ang dami-dami na po. Pero ang sarap po kapag ang Panginoon ang nagbigay aliw. Yung lahat ng mga katanungan natin ay tinutugon po niya. Kasi there are times parang gusto natin magtanong, bakit Lord? Bakit ako pa? Bakit? Ganyan. Pero binubuksan niya ang ating kaisipan, binubuksan ang ating puso, at ipinauunawa sa atin why those things happen in our lives. Maging bukas lang po tayo. Lapit tayo. Come to the good shepherd. Hindi po masamang magtanong. Hindi nagagalit si Lord kapag tayo'y nagtatanong sa Kanya. Natutuwa nga po siya kapag tayo'y lumalapit at nagtatanong sa Kanya. Kasi nakikita niya na kinikilala natin siya na ating mabuting pastor.
It is joy unto our good shepherd na ang kanyang mga tupa ay lumalapit sa kanya. Kapag may lungkot, kapag napipigati, kapag may luha, anong ginagawa ni Lord? Pinapahid niya ang luha sa ating mga mata. Pag nga po tayo nagpe-pray, di ba? Meron tayong kahilingan kay Lord, parang para sa atin ang hirap. Pero ba't gano'n, ano? Pagkatapos mo mag-pray, ilang patak lang ng luha, magaang na agad ang dibdib natin. Why? Diba? Pinahid ni Lord ang ating mga luha. Inalis ang ating mga bigatin, ang ating mga kalungkutan. He comforts us. At pagkatapos, ginagabayan niya tayo. Anak, ito ang dapat mong gawin. Ito, inaalalayan tayo ng ating good shepherd every day of our lives. Magpaalalay ka. Huwag mo sabihin, ayaw ko, alam ko na to, alam ko nang gagawin ko. Huwag po tayo magmamarunong sa sarili natin. Kasi alam ni Lord, tayo ay mga tupa. Mga tupa, nangangailangan ng gabay, nangangailangan ng pastor. Kaya magpaalaga ka. Lapit ka lagi kay Lord, ang ating mabuting pastor. Amen. Huwag kang magmamarunong sa sarili mo. Kasi yung mga tupa, sa literal, yung mga literal na mga tupa, kapag sila'y nagmarunong sa sarili nila at hindi sila, lumalayo sila doon sa pastor, hindi nagpapaguide, pumupunta doon sa malayo, naliligaw po sila, anong nangyayari? Nilalapa sila, hinahabol sila ng mga asong gubat at ng mga oso, ng mga leon. No, nahuhulog sila sa bangin. Pero glory to God and praises to the good shepherd na hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay mabuting pastor. Next slide. Mga tupa na naglalayas. Naranasan mo na bang maglayas? Ayaw mo nang magpaalaga sa mabuting pastor. Sabi mo, gusto ko ito, dito ako, dito masarap ang mga damuhan, dito mas luntian, dito mas masarap. Ayan, anong nangyayari? Di ba hindi nagiging maganda, nagkakaroon siya ng patong-patong na problema sa kanyang buhay, na i-endanger pa ang buhay. Sa literal po yan ang mga tupa. Lalo na rin po tayo bilang mga tao na tupa ng Panginoon, nakakaranas po tayo ng ganyan. Pero, kaya po tayo nandito ngayon. After several times na tayo ay naligaw ng landas dahil sa ating katigasan ng ating mga ulo. Naglalayas tayo pero hinahanap tayo ng Panginoon. Kaya nandito pa rin tayo. Mahal niya tayo. Kaya ka naglalayas, dinadaya ka ng dyablo eh. Inaakay ka ng mundo. Halika, dito ka, masarap ang buhay dito. Pero, sabi nga, no one, nothing can snatch us from the hand of our good shepherd. Kaya nakakabalik po tayo. Kaya hindi po ba dapat tayong lalong magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo? At alam nyo, kapag ang isang, kaya hinahanap po ng ating Panginoong Jesus ang isang nawawala niyang anak sa milyon-milyon o bilyon na bilang ng mga tao naman na mga tupa ng ating Panginoong Jesus sa buong mundo. May isa lang po dyan na nawawala. Iniiwan po niya yung iba at hinahanap niya yung nawawala. Tapos kapag kanyang natagpuan, narito nagre-rejoice ang good shepherd. Po ba? Kaya lagi tayong babalik sa ating Panginoon. Once again, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mga bata pa kayo, marami dito mga youth, there will come a time, moments, season of your life na maaari in the future na ikay makaranas na you will lalayo ka sa Panginoon. Pero wag mong kalilimutan, lagi kang babalik. Amen. You will come back to the good shepherd of your life, to the Lord Jesus Christ. Huwag mong hahayaan na tuluyan ka nang mapahamak ang iyong buhay. Next slide. The good shepherd feeds us to make us strong so as to become productive
Christian. He feeds us. Paano po tayo pinakakain ng ating Good Shepherd? Hindi po sa physical ang aking binabanggit, kundi sa spiritual nating buhay, sa magitan po ng kanyang mga salita. Sabi nga po, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, by literal bread, but by every word that comes out of the mouth of God. Kaya tayo nagbabasa ng Bible, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nagme-memorize ng mga talata sa Biblia. Tayo po ay inaakay ng mabuting pastor natin. Pinakakain po niya tayo. Kaya pag po tayo inaakay ni Lord na magbasa, mag-aral ng Biblia, wag po tayong tatamarin. It is for us para tayo'y lumakas at tumibay. At bakit kailangan maging malakas at matibay tayong Kristiyano? Para po tayo ay maging mabunga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo magbubunga kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay malnourished sa ating spiritual life. Alam nyo, ang mabubungang Kristiyano ay yung mga malulusog spiritually. Malulusog ang kanilang mga kaluluwa dahil sagana sila sa pagkaing espiritual. Kaya wag po nating kaliligtaan na mag-aral ng Biblia. Sino po rito ang may Biblia sa bahay? Yes, kung wala kang Biblia, meron kang gadget, mag-download ka sa gadget mo. Kung hindi ka makapagbasa, at least gamitin mo yung audio Bible habang may ginagawa ka, nakikinig ka ng Word of God. Ako po bilang isang misis sa tahanan, marami din po akong ginagawa sa bahay, pero I make it my habit na ako'y may audio Bible. At yun po, siyempre, pag ang iyong bahay nandoon ang iyong gadget, medyo malayo rito sa kitchen, di mo na masyadong maririnig. Bumili ako ng speaker para kahit nasaan yung aking gadget, malakas po yun, pakinig ko, nasa taas man ako, nasa baba, pakinig ko ang salita ng Diyos. Amen. Araw-araw, kailangan po natin kumain ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ating kalakasan. Kailangan po natin. Walang tunay na Kristiyano na mananatiling malakas kung hindi po nag-aaral, kung hindi nagbabasa, kung hindi nagsasaliksik, kung hindi nagbubulay-bulay ng Word of God. At napakainam po na tayo'y may salita ng Diyos sa ating mga puso. Darating po ang araw na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay ipagbabawal sa buong mundo. Lalo na po ngayon, panahon na po na napakapanganib. Siguro naman po ay hindi kaila sa inyo yung mga nangyayari po ngayon sa Israel, war between Israel and Hamas. At yung last po na balita na nabasa ko from the mouth of the President of the United States of America, pinaghahanda na niya ang lahat ng mga Americans all over the world to become watchful. At hindi lang po sila, kundi lahat ng tao. Alam niyo po, nabibingit na po tayo sa World War III. At hindi po natin alam kasi nasa Bible naman po yan na bago yung end of the age ay magkakaroon po ng war sa buong mundo at merong mahahayag sa mundo na tatawaging man of peace. Siya po yung maggagamitin para magkaroon ng kapayapaan ang mga bansa. Kikilalanin siya ng mga nations of the world na man of peace, magsasubmit sa kanyang sovereignty. Magpapasakop sa kanya, even Israel. Magpapasakop doon sa tao na iyon at kikilalanin nga po ng Israel na iyon ang kanilang Messiah. Yung pong mga hindi pa Christians na mga Hudyo o Israelite,
sapagkat marami pong mga Israelites na hindi po kumikilala pa sa Panginoong Jesus as the Christ, as the Messiah. They are still waiting for their Messiah. Nasa Bible po yun, na talagang mangyayari in the future. At sila po, dahil kikilalanin nilang Messiah yun, syempre, ipapasakop nila ang kanilang buhay doon. But, ang sabi nga, sa panahon, meron po kasing sinasabing last 7 years of tribulation. After 3.5 years na paghihirap sa mundong ito, kasi lahat po magpapasakop ang mga bansa ang leaders ng mga bansa doon po sa tao na yun, na kinikilalang man of peace, Antichrist. Pero hindi po yung Antichrist, hindi yun ang pangalan niya. Isa po siyang makapangyarihang tao. Ibig sabihin, isang tao na mag-a-arise at makikilala sa buong mundo. Magpapasakop doon, even ang Israel. Pero after 3.5 years, doon marirealize ng Israel na hindi yon ang kanilang Messiah. Why? Sapagkat yung tao na yon ay papasok doon po sa temple ng mga Israelites, ng mga Hudyo, and that person will desecrate yung pong holy place. Maghahandog doon, magsasacrifice ng mga sacrifices na unholy, abomination sa faith ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Kaya makikita nila, hindi ito ang aming Messiah. Anong gagawin nila? Yung pong kanilang agreement na sila ay nagpapasakop under the sovereignty of the Antichrist ay ibibreak po nila. Yung treaty na kanila pong pakikipagkasundo doon sa tao na yun, anong mangyayari? Uusigin po ang Israel. Papatayin ang mga Israelita. Kaya po magsisitakas po sila. Magsisipagtago sa iba't ibang mga bansa. Ang mga Israelites, ang mga Hudyo. Alam niyo po, meron po akong mga friends na kilala na sila po ay, they are very prophetic. And the Holy Spirit is speaking unto their hearts that the end is coming very soon. Alam niyo po, bumili po sila ng mga lupain na ngayon po, yung mga itinanim po nila ng mga fruit trees ay talagang malalago na at nagsisipagbunga na. Ano po, para saan yung mga lupain na iyon? Sa mga kabundukan. Para po iyon doon sa mga Hudyo, sa mga Israelites na tatakas doon sa Israel at tatago sa mga bansa. They are expecting na maraming mga Hudyo ang pupunta sa Pilipinas para dito po magtago at doon po nila itatago. Hindi lang po isang grupo ng mga Christians po yung friends ko na ganun. Marami po sila from different places in the Philippines. Pinaghahanda po nila ng lugar na pagkukublihan ang mga Hudyo kasi sila po yung talagang uusigin na unang-una. Pero hindi lang po mga Hudyo, kundi maging mga Christians tayo po. Kaya sa panahon na yun, ipagbabawal na po ang Bible. Kaya sabi ko sa bawat isa, samantalahin natin ang panahon, magbasa tayo ng magbasa, mag-aral ng mag-aral, magbulay ng Word of God, mag-memorize. Hanggat maaari, hanggat kaya, kahit maedad na. Mga kabataan pa, marami sa inyo, fresh na fresh ang inyong mind. Ang dami nyo pang mga memorize na scriptures. Hindi po ninyo yan makakalimutan hanggang pagtanda nyo. Nag-iiba na po kasi yung memory pag nagkakaedad na. Pero alam ko po, nung ako'y bagong Kristiyano, ang dami ko pong mga memory verses. Hanggang ngayon, hindi ko po yun nakakalimutan. Pero, umpisa nang nag-senior citizen na po ako, syempre may edad na po, nagme-memorize pa rin po ako ng scriptures, pero alam niyo po, dali ko makalimutan. Nakakalimutan ko po. Pero yung mga nauna na pumasok sa puso ko, sa isipan ko, nandito pa rin. Kaya samantalahin ninyo, mga kabataan. This is the time and the season for you na yung Word of God ay itanim sa inyong mga puso. Hindi yan masasayang. Ipagbawal man ang Biblia sa buong mundo, pero nandito, nakatago sa iyo ang mga promises ni Lord sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Para sa iyo yun. Kaya dumating man ang mabigat na pagsubok,
pag-uusig, tribulation, hindi ka susuko. Hindi ka magpapamarka ng mark of the Antichrist, mark of the prophet of the Antichrist, o mark of the beast. Ang sabi sa Book of Revelation, sino sa inyong nabasa na yon? Pag binasa, ang kahulugan ay 666. Yung itatatak sa noo at itatatak sa kanang kamay. At ang sino mang magpapatatak noon, ang kahulugan noon, ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa kay Satan. You will never be saved. Hindi ka na, ay hindi pala ako magpapatatak, nagsisisi. No, may iba na yung puso at yung kaisipan. Why? Because yung demonic, devilish spirit, yun na ang lilipat sa iyo. Kaya nga sa panahon na yun, ang tawag dito, ipagkakanulo yung mga pamilya, parents, mga kapatid, kaibigan, lahat. Sa panahon na yun. Kapag nagpamark na ng mark of the beast. Hindi yun ang ating topic, pero nadaanan ko na lang para maging curious kayo. Basahin ninyo ang Book of Revelation o sa Tagalog ay pahayag. Yun po yun. Mangyayari in the future. Kasi kaya ako sinasabi sa inyo, dahil nga po itong nangyayaring ito sa Middle East, napakalayo pa po natin sa Middle East. Pero tayo po, futuristic tayo eh. Kaya dapat we have to become watchful sa ating Christian life. Ito na po yung panahon, mga kapatid. Huwag tayong magpa-easy-easy lang tayo sa ating buhay Kristiyano. Maging seryoso tayo. Amen. Kasi ito po'y paghahanda natin sa future. Kung ngayon ay pa-easy-easy ka, mabuhay ka sa iyong buhay Kristiyano. Paano pagdating ng pagsubok at pag-uusig ng panahon ng malaking kapigatian o great tribulation period na tinatawag? Nasa Book of Matthew chapter 24 and Matthew chapter 31, di ba? Mababasa po ninyo. Grabe po yung mga mangyayari sa hinaharap. Pero tayo mga Kristiyano, as long as we hold on sa ating Good Shepherd, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po yun? Ibig sabihin po, hindi po tayo mapapatay. Hindi tayo puputulan ng ulo kahit hindi natin i-deny ang ating Panginoong Hesukristo. Si Lord na nakakaalam noon. Ang sabi ng Bible, merong nakatakda sa tabak. Meron talagang mamamatay, magiging martir sa mga Christians. Meron din namang makakatakas. Sabi ng isang Christian na narinig ko, ay doon na lang ako, makakatakas ako. Hindi ako puputulan ng ulo. Si Lord lang nakakaalam kung ano ang future mo. Kaya mahalaga, magpatibay ka, magpalakas sa pananampalataya para kung iharap sa iyo ang itak at puputulan ka ng ulo, hindi ka sasagot ng, sige po, papamarka na po ako ng 666. No, papahayag ka na lang na putulin ng iyong ulo o patayin ka. Kapatid, the Good Shepherd feeds us and makes us strong so as to become productive Christians. Pag sinabing mabungang Kristiyano, hindi lang po ito yung sabihin na ikaw ay yung mga fruit of the Spirit, yung character mo ay nahahayag sa iyo, yung nasa Galatians 5:21 and 22. Hindi lang po yun na nasa iyo ang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Hindi lang po yun. Kundi yung nagiging mabunga ka sa iyong Christian life these days na kung ano yung pinagagawa ni Lord sa iyo, ay talagang ikaw ay wholeheartedly sumusunod sa Kanya. Diba? Mabunga ka ang iyong buhay. Blessing ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi ka yung source ng offense. Hindi ka source ng kalungkutan ng iyong kapwa, kundi ikaw ay nag-i-inspire sa iyong kapwa Kristiyano para din sila ay maglingkod, magmahal, lumawak sa Panginoon every day of their lives. Produktibong o mabungang Kristiyano ka. Ganun po dapat ang bawat isa sa atin. Amen. So tayo po ay inaangkay, let us come to the Good Shepherd, our Lord Jesus Christ. Hindi lang po every Sunday, kundi daily. Sabihin mo sa iyong katabi, daily. Pag sinabing daily, araw-araw.
Part siya ng ating buhay. Nung una nga nating I am ng Panginoong Jesus, I am the bread of life. Kung paano yung literal na bread ay parte ng buhay natin sa araw-araw. Ang bread of life ang ating Panginoong Jesus at ating good shepherd. Parte din ng ating buhay araw-araw. Amen. Hindi lang every Sunday. Hindi lang tayo Sunday Christian. Kundi every day of our life, we live a Christian life. Yung pagiging Kristiyano, yung pagiging tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus is our lifestyle. Kaya gawin po natin ito para maranasan natin yung love and care, protection ng ating good shepherd. Kasi kung Sunday lang po tayo, kulang po yun. Sabi mo sa iyong katabi, kulang yun. Kulang yun pag Sunday ka lang magpapaalaga sa good shepherd. Every day of our life, dapat po ay nagpapaalaga po tayo mga kapatid. At alam niyo po, ang sabi ng ating good shepherd, John chapter 10 verse 16, binasa natin kanina ito. Ano ang sabi niya? And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. Ano po yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoong Jesus, hindi lang po ang Israel, ang kanya pong mga tupa. Kundi maging meron din po siyang mga tupa mula sa mga Gentile nations of the world. Sila po yung sinasabi ni Lord na I have other sheep that are not Israelites. They are not of this fold. Sabi ni Lord, I must bring them also. Ang sabi, they will listen to my voice. Kaya isa lang, magiging buo na po ang church ng ating Panginoong Jesucristo, composed of Jews and Gentiles. Yung mga Jews, sila po yung mga Israelites. Composed of Jews and Gentiles, pero isa lang po yun, isang kawan ng tupa at isang mabuting pastor. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po mangyayari ito? Bababa muli ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa para magkatawang tao. At siya, sabi niya, I will bring, sabi ni Lord, I must bring them also. Dadalhin ko sila para magkaroon na lang ng isang kawan at isang pastor. Hindi po. Tayo po ang gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo. Sino rito mga tupa ng Panginoon? Yes, kung tunay kang tupa ng Panginoon, ang good shepherd ay nasa buhay mo. Kung ano ang puso niya, yun din ang puso mo. Ikaw yung gagamitin ni Lord para yung mga ibang tupa na iyon ay madala sa kawan ng Panginoon. Tayo ay dinala sa kawan ng Panginoon. Bagaman tayo ay Gentile, hindi po tayo Israel. Mga Pilipino po tayo. Gagamitin ka ng Panginoon. Anumang lahi iyon, Pilipino man o Amerikano, Japanese, Chinese, Korean, Malaysian, o anumang lahi, pwede kang magamit ng Panginoon para yung iba pang mga tupa, sabi ni Lord. And I have other sheep that are not of this fold. Marami pa pong tupa ang Panginoon na kailangan pa po silang hanapin para makabilang sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapagamit tayo. Amen. Kaya kung nasaan ka mang lugar araw-araw, saan ka dinadala ni Lord, papagamit ka sa Kanya. Nasa eskwelahan ka, sabihin mo sa Kanya, alam mo, ang buti-buti talaga ng Panginoon. Alam mo, siya ang aking good shepherd. Ano yung good shepherd? Diba mga tupa, meron silang pastor. Ako din, meron din akong pastor, ang Panginoong Jesus. Siya ang good shepherd. Alam mo, sabi sa Bible, ganito, makakapag-share ka na ng Word of God. Lalo kung may classmate ka, nakita mo may problema, may ganito, i-share mo sa kanya ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. Sabi niyo, come to Jesus. He is the good shepherd. Alam mo, ganito ang ginagawa niya sa aking buhay. Gagawin din niya sa iyo. Kung nag-uopisina ka, nagtatrabaho ka, nasa palengke ka, saan ka mang lugar naroroon, ikaw man ay barangay chairman, barangay kagawad, SK, o ano man,
ang kalagayan mo sa buhay, magpapagamit ka sa Panginoon para yung mga iba pang tupa ng Panginoon na wala pa sa kanyang kawan ay makabilang sa kawan ng Panginoon. Matthew chapter 28, 19 to 20. Ito po ay mandate na ibinigay ng Panginoon sa mga disciples niya bago siya umakyat sa langit. Hindi po 12 disciples sapagkat ayon po sa Biblia, nung ating Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, He was seen by 500 people. So, hindi lang po 12 disciples, hindi lang yung 70 disciples niya ang nakakita ng kanyang pag-akyat sa langit. Maraming mga mata. Literal na nakita ng ating Panginoong Jesus yung kanyang physical body, glorious physical body. Hindi po yung kagaya ng ating physical body. May flesh and, may flesh and rin po ang ating Panginoong Jesus noon. Pero, hindi po kagaya sa atin. Yung kanyang katawan ay hindi na po nabubulok. Glorious body. Umakyat po yun sa langit, unti-unting tumaas. Ganon. Kaya nga po, bago siya umakyat, sabi niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold," anong promise ni Lord? Basahin natin lahat, malakas, sabay-sabay, begin. "I am with you always to the end of the age." Hindi ka nag-iisa. Kaya mo ba yun? Yes, kaya mo. He is with you in everything that you do for the Lord. Kapag ikaw ay humahayo, hindi ka nag-iisa, kaya wag kang matatakot. Wag mong sabing, "Ay, hindi, nahihiya ako. Ay, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ay, nako, baka ganito, ganito." Alam mo yan ay mga negative thoughts, mga fiery darts of the wicked sa isipan mo. Pero hindi totoo yan. Sabihin mo, "Devil, hindi totoo yan. Kasama ko si Lord. Bibigyan niya ako ng sasabihin sa mga tao." Hindi ka matatakot. Kaya kahit saan ka dalhin, alam mo kapatid, kayang-kaya mo na magdala ng tao sa Good Shepherd. Sasabihin mo sa kanila, "Come to Jesus, come to the Good Shepherd." Mararanasan mo ang isang rich and satisfying life. You will have abundant life. Pangako yan ng Good Shepherd. Oh, ano yun? Ano yun? Makakapag-share ka na sa kanya ng gospel. Masarap po na humayo. Amen? Ako nga po at this age, glory to God, sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon. 68 years old na po ako. Sobrang senior citizen na. Amen? Pero, kaya very thankful ako. Yung pangarap ko noon, nung ako'y bagong Kristiyano, hanggang sa nung ako'y nag-asawa, ngayon pa lang pong senior citizen ako natupad. Pangarap ko po kasi na ako makapag-plant ng church doon po sa lugar namin sa Batangas. And glory to God. May kasama po akong dalawa nating kapatiran. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. For the glory of the Lord. Alam niyo po, may gawain po tayo. 2 na pong barangay. Ang ating pong Bible study. Kaya kahit nga po, kung iisipin nakakapagod, yung 2 kapatiran na kasama po natin doon. O bali 3, pati driver. Siyempre po, alis po ng 6:30. Alis ng bahay sila, 5 o'clock o 6 o'clock, kakapagod po, biyahe na po yan. Tapos makakabalik lang po dito, 7:30, maghapon po yan sa gawain ng Panginoon. Pero sabi po, hindi sila napapagod for the Lord kasi inaalis ng Good Shepherd yung mga kapaguran. Ako rin po, at this age of mine, parang sabihin, magpapahinga na lang ako, retired na ako eh. Nung pa ako nag-60 years old, pero masarap humayo. Kasi ramdam ko yung strength na galing sa Panginoon. Ramdam ko that the presence of God. Kasi sabi niya, "I am with you always to the end of the age." Kaya kayo po, saan mo gagamitin ang iyong lakas? Ikaw na bata pa sa mga araw na ito. Huwag mong sasayangin ang iyong panahon. Redeem the time because the days are evil. Humayo ka, ipagsabi mo si Kristo.
Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Alam mo, pagpapalain ka. Hindi lang sa financial, kundi maging sa physical, spiritual, emotional, lahat ng area ng buhay mo. Rich and satisfying life. Higit sa lahat, yung eternal life ay taglay-taglay natin. We have the life of God. Amen. Ito yung pinakamagandang regalo ni Lord sa bawat isa sa atin. We will not perish, but we have that everlasting life na bigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So ano pa ang gagawin natin? Halika na, come to the Good Shepherd. Together as one, magkaisa po tayo mga kapatid. Let us enjoy a secured, contented, fruitful life with our Good Shepherd, the Lord Jesus Christ. Halika na, sabihin sa iyong katabi, halika na. Punta tayo kay Lord. Gawin natin ang pinagagawa ni Lord. This is the time and the season na ibinigay ni Lord para sa bawat isa sa atin. Ang lambot na po ng puso ng mga tao. Hindi po kagaya ng mga early years ko po sa ministry, pag narinig na ikaw ay Christian, born again, iiwasan ka na, lalayuan ka na kahit ng pamilya mo, ng mga kamag-anakan mo. Pero ngayon, sila na po ang lumalapit. Amen? So, paggamit ka na sa Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Let us come to the shepherd of our life. Kailangan natin siya, ano man ang kalagayan.